Samantala sa iba pang balita, bilang naman po ng mga nasawi sa hagupit ng bagyong Agaton sa ilang lugar sa Mindanao, tumaas pa at tulong ng mga biktima o tulong para sa mga biktima ng kalamidad patuloy. Ang buong ulat ng balitang yan mula sa aming kasama si Waywaya Makalma. Sa higit 2 linggong nakaranas ng malalakas na pagulan ang ilang bahagi ng Mindanao at Visayas ay patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi na umabot sa 56 ang bilang. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala lahat sa Misamis Oriental ang mga nadagdag na bilang. 3 rito ay namatay dahil sa baha at 1 sa landslide. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, inaasahan nilang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw dahil maraming pa rin mga impormasyon ang hindi nakakarating sa kanilang tanggapan. Ang ay na-isolate ng ilang araw dahil sa sama ng panahon. Kabilang na dyan ang 10 katao pa rin hinahanap ng mga otoridad hanggang ngayon. That is possible kasi itong naitala natin na 56 ay mapapansin mo almost everyday na nadagdagan dahil sa reporting system, hindi na i-remote sa mga remote barangays yung naging resulta o epekto ni Agaton sa kanang low pressure area. But we do hope na wala na. But if there is also that possibility na magkaroon niya dahil napakaluwang nitong mga naapektuhan na regions. Bukod dyan ay patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga apektadong pamilya na nagtala sa 240,521 o higit 1 milyong katao ang kinailangan lumikas sa kanilang tahanan. Ngunit may ilang evacuees na ang umalis sa mga evacuation centers dahil ang ilang probinsya ay gumaganda na ang panahon. Tumaas rin ang bilang ng inisyal na halaga ng pinsala na nagtala sa higit 383 million pesos. Dagdag pa ni Del Rosario, maaring tumaas pa ang bilang ng pinsala sa agriculture sector sapagkat ang ilan ay ngayon pa lamang nakakapag-assess ng pinsala sa kanilang pananim. Basically, ang agricultural sector ang pwedeng tamaan. But mas malaki sa regions 10 and 11 and Caraga. Pero dahil andun yung patuloy na pag-ulan, because of the low pressure area at sila din ang tinamaan basically na apektuhan ni Agaton. Although si Agaton hindi nagkaroon ng landfall. Sa ngayon ay hindi pa nakakapagbigay ang NDRRMC ng financial assistance sa higit 50 kaanak na mga biktima ng bagyo. Sa bawat biktima ng anumang kalamidad ay nagbibigay ng 10,000 piso ang ahensya sa mga kamag-anak na mga biktima at 5,000 piso naman sa mga sugatan. Hinihintay na lang ng ahensya makapagbigay ng death certificate at police report ang mga kaanak ng biktima bago nila maibigay ang financial assistance. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.